Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Tino na patuloy pa ang unti-unting paglakas bago po maglandfall o tumama sa lupa. Ito pong bagyong si Tino ay nasa typhoon category pa din ng Pag-asa, pero may taglay na po yan na lakas na hangin na nasa around 140 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot na sa halos 170 km per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Ang bagyong Tino po ay huling namata ng Pag-asa sa layong around 95 km southeast ng Giwan, Eastern Samar. Yan po ay nandito na sa itaas ng Siargao at malapit na po dito sa mga areas ng Dinagat Islands. So narito naman ang microwave satellite imagery para sa bagyong Tino. Hindi natin kita yung gitna niyan doon sa ating satellite image dahil natatakpan po yan ng mga kapal na kaulapan. Dito mas define o mas kita yung kanyang center. At sa ngayon niya, yan po ay nandito na sa itaas na bahagi ng Surigao del Norte. Diyan po sa itaas na bahagi ng Siargao. Hindi na po yan natin nakikita mag-landfall yan dyan. Pero yan po ay possible pang sumabit dito sa isla ng Dinagat or dito sa ibabang bahagi ng Eastern Samar or maaari na po yan dumiretso dito sa mainland ng Leyte at Southern Leyte area. After po niyan, yan po ay tatawid dito sa areas ng Eastern section ng Visayas. Dito, kapansin-pansin din po yung mga kaulapan at yung extent ng kanyang cloudiness ay umabot po or nakaka-apekto naman sa malaking bahagi na ng ating bansa. Ngayon, silipin natin itong official forecast ng Pag-asa para sa bagyong Tino. So kasalukuyan niyang malapit na ang gitna ng bagyong Tino dito po sa mga areas ng Dinagat Islands at papunta na po yan dyan sa may Leyte. So posible po yung tumama dyan sa mga landmass na yan ngayong gabi, late night ngayong gabi or mamayang madaling araw. At after po niyan tumawid dito po sa areas ng Leyte, pupunta naman po yan dito sa Central Visayas ngayong early morning. At makaka-apekto po yan dyan, particularly dito sa mga areas ng Cebu. Diyan po sa itaas na bahagi niyan, kasama na po dyan ang Bohol. At mamayang umaga, makakatabid na po yan dito sa may area ng Western Visayas, dito po sa Negros Islands, kasama na po dyan ang Isla ng Panay, patungo dito sa may area ng Sulusi. At bukas naman ng hapon, yan po ay maaaring nandito na sa may northern portion ng Palawan. Meron tayong nakikitang bahagyang paghina niyan after tumawid po dito sa mga isla ng Eastern, Central at Western Visayas, pero meron tayong re-intensification o muling paglakas niyan dito posible po sa may Sulusi at maaaring mas lalakas pa dito pagdating niyan sa may area ng West Philippine Sea sa darating na Wednesday. At sa Thursday, yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero habang tumatawid nga yan sa ating bansa, particularly dito sa areas ng Visayas at Palawan area, yung kanyang malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan ay dadalhin niya kasama po sa kanya. Sa ngayon, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ng Pag-asa dito po sa Giwan. Kasama po dyan ang mga isla ng Bukas Grande, maging dito sa Siargao. Yan po yung mga general area na malapit sa center or gitna ng bagyong Tino at yung kanyang pupuntahan din po dito po sa area ng Southern Leyte at ibang bahagi ng Leyte. Kasama na po dyan ang itaas na bahagi ng Bohol, maging dito sa itaas na bahagi din ng Cebu. At yung mga areas po dito po sa Western Visayas, malilipat po dyan yung ating signal number 4 habang kumikilos po pakaliwa. Ito pong bagyong si Tino. Samantala, ang signal number 3 naman po tayo dito po sa mga areas ng Panay, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Negros. So again, madadagdagan po ang mga signal dyan at mababawasan naman dito sa mga dadaanan ng bagyong Tino. Kumikilos po yung ating tropical cyclone wind signal, sabay din po yan ang pagkilos ng bagyong si Tino. Again, yung ating pinakamalalakas na hangin, yung ating mga areas na may signal number 4 at 3, at yung ating mga areas na may signal number 2, dyan po natin mararamdaman yung mga pabugso-bugsong hangin at mga damaging winds, particularly yung mga areas na nasa ilalim ng signal number 3 at 4. So mag-ingat po tayo dyan. Para naman po sa mga pag-ulan, ngayong magdamag, possible pa rin po yung ating mga intense hanggang torrential rains dito po sa mga areas ng Dinagat Islands, Leyte, Southern Leyte, kasama po dyan ng Eastern Samar, Cebu area, kasama na po dyan ng Negros Occidental, maging dito sa area ng Aklan, Capiz, Iloilo habang tumatawid po. Ito pong bagyong si Tino. Meron din tayong mga possible na heavy at kung minsan intense rains dito po sa Surigao del Norte, kasama po dyan ng Agusan del Norte, maging dito sa areas ng Bohol, Negros Oriental, kasama na po dyan ng Antique, Oriental Mindoro, kasama po dyan ng Masbate, Northern Samar at Samar area, maging dito sa area ng Romblon. Samantala, meron tayong mga moderate at kung minsan heavy rains dito po sa natitirang bahagi ng Caraga, kasama na po dyan ng Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng BARMM, maging dito po sa ilang bahagi ng Soxargen. Kasama na rin po dyan ang Palawan, maging dito sa areas ng Occidental Mindoro, ang malaking bahagi ng Bicol Region, maging dito sa area ng Calabarzon. Ito naman po sa itaas na bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan, ay apektado ng ating tinatawag na shear line
Yung mga areas po na walang kulay dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, ilang bahagi ng Quirino, ay apektado rin ang ating tinatawag na shear line. Yung po ang nagpapaulan dyan na mga areas po na malayo sa mismong bagyo. So bukas ng hapon hanggang Wednesday, mag-shift po yung ating mga malalakas na pagulan dito po sa areas ng Mimaropa, particularly sa Palawan. Dahil by the time nakatawid na po ang bagyong Tino dito sa may Sulusi at direktang nakaka-apekto naman dito sa mga areas nga ng Palawan. So yung ating mga intense up to torrential rains ay nandito sa malaking bahagi ng Palawan, kasama na po dyan ang Antique. Pero meron pa rin po tayong mga moderate at kung minsan heavy rain sa mga areas ng Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, ito pong malaking bahagi ng Central Visayas, nag-extend pa po yan dito sa Zamboanga Peninsula. Meron pa rin tayong mga heavy at kung minsan intense rains dito sa Negros Occidental, kasama po dyan ang natitirang bahagi ng Panay Islands, kasama na rin po dyan ng Cebu. Meron pa rin tayong mga possible na heavy to minsan intense rains sa mga areas ng Romblon, kasama na rin po dyan ang Quezon. Samantalang, maliban dito sa Bagyong Tino, meron nga tayong binabantayang panibagong low pressure area. Nandito po yan, higit sa 2,300 kilometers pa ang layo sa ating kalupaan, dyan po sa northeastern portion ng Mindanao. Ito pong ating binabantayang low pressure area sa labas ng PAR ay posible pong maging bagyo. If ever makapasok po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as a bagyo na, yan po ay bibigyan ng local name na U1 or U1. Yan po ay sa darating na posible ngayong darating na weekend. Sa ngayon, malayo pa po ito at napakalawak pa ng uncertainty nito. At kung papansinin nyo, itong Ensemble Forecast Track ng GPS, pinapakita dito na since November nga ngayon, mataas ang chance na nagla-landfall o tumatama sa lupa yung ating mga bagyo. Base dito, meron tayong nakikitang possibility na yan po ay kumilos patungo dito sa eastern portion ng Central at Northern Luzon. Pero again, meron pa rin tayong mga outliers na nagpapakita na yan po ay magre-recurve din ng mas maaga at maaaring hindi na rin po tumama sa ating landmass o kalupaan. Pero ang paghahandaan po natin ay ang possible na paglapit nito sa ating landmass o kalupaan sa susunod na linggo. So ngayong magdamag, tatawid na nga po sa ating mga landmass o kalupaan. Ito pong Bagyong Tino hanggang makarating dito sa area ng Sulusi. Again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga malalakas na pag-ulan nito na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at mga flash floods and landslides. At maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa malalakas na bugso ng hangin, particularly doon po sa mga areas na medyo malapit sa center or gitna nito pong Bagyong Tino. Again, ugali po makaibalita sa inyong local LGU if ever may evacuation plan sa inyong area. At huwag rin kalimutan mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa at tropical cyclone wind signals ng Pag-asa. At yan muna pagtalakay natin dito sa Bagyong Tino at sa binabantayan nating panibagong low pressure area sa labas ng PAR. Balikan natin yan bukas. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.